Magandang araw po, Sir JD. Ako po si Sander. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel. Ngayon po napagdesisyonan kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa aming pamilya. Alam ko marami sa inyo ang hindi maniniwala. Ang kwentong ito po ay tungkol sa kapatid kong si Rio. Sana po ay maibahagi ninyo ito sa inyong mga taga-subaybay. Lumaki po kami sa isang maliit na baryo sa probinsya. Normal na nakasanayan nating pamumuhay lang. Kahit hindi kami mayaman ay masaya naman ang aming buhay. 3 po kaming magkakapatid. At ako po ang bunso at nag-iisang lalaki. Ang panganay po namin ay si Ate Carmina. At ang sumunod po sa kanya ay si Ate Rio. Kung may isang bagay po na talagang maipagmamalaki ko sa aming pamilya, iyon po si Ate Rio. Hindi po kami mayaman nun pero marami ang nagsasabi na parang anak siya ng mayaman. Dahil nga sa taglay niyang ganda, hindi po nawala ng manliligaw si Ate Rio. May mga galing pa nga po sa karatig baryo na bumibisita para lang masilayan siya. Yung iba nagmamay-ari pa ng mga maraming lupain dito sa amin. May mga guro din na nanligaw sa kanya, kahit nga po mga pulis. Pero ni isa po sa kanila ay hindi niya sinagot. Ang sabi niya po noon sa amin, hindi pa raw niya nakikita ang lalaking para sa kanya. Naaalala ko pa po, madalas siyang biruin ng nanay namin na baka tumandang dalaga na si ate. Dahil sa sobrang pagiging pihikan. Pero ang totoo po, alam kong naghahanap lang si ate ng isang bagay na higit pa sa pisikal na itsura. Isang bagay na akala namin noon ay pag-ibig. Pero hindi pala. Isang araw po naging usap-usapan sa aming baryo na may bagong pamilya daw natitira sa aming lugar. May lahing Kastila raw po sila. Mayaman at nagmamay-ari ng isang malawak na lupain sa dulo ng baryo namin. Isang malaking farm daw po iyon. Agad silang naging usap-usapan dito sa amin kasi daw po ang ganda raw ng bahay nila na parang isang mansyon na nakatayo sa isang bukirin. Hindi nagtagal nakita po namin ang pamilya. Dumating sila noon dito sa amin sa kani-kanilang mga mamahaling sasakyan. Ilang araw lang po ang lumipas. Umalis yung ama, ina at iba pang mga anak ng pamilyang iyon. Ang tanging naiwan po ay ang panganay nilang anak na itatago na lang natin sa pangalang Sandro. Siya raw po ang magpapatakbo at mga ngasiwa sa farm nila. Kahit po bata pa si Sandro noon, mukhang kaya na niyang magpatakbo ng negosyo. Magkinoo daw po ang kilos nito. Makisig at mistiso na halatang may lahi talaga itong dayuhan. Hindi po nagtagal, kumuha si Sandro ng mga trabahador para sa kanilang farm. Marami po ang gustong magtrabaho sa kanila noon. At isa po sa mga maswerte na nakapasok doon ay ang tatay namin. Tuwang-tuwa po kami noon dahil dagdag kita iyon para sa aming pamilya. Simula noon, halos araw-araw po ay nasa farm ang tatay namin. Dahil po hindi libre ang pagkain doon, kaya naman inuutusan po ng nanay ko si Ate Rio na maghatid ng pagkain ng tatay ko sa farm. Naaalala ko pa po noon na may halong pag-aalala ang tingin ng nanay ko kay ate kapag inuutusan niya ito. Malayo po kasi yung farm at kailangan pa nilang lakarin ng masukal na daan. Pero dahil sa pagmamahal niya kay tatay, sumunod si Ate Rio. Ito po ang unang pagkakataon na nakita ni Ate Rio si Sandro. Ayon po sa kwento ni tatay, naglalakad daw po noon si Ate Rio patungo sa kinaroroonan niya nang makasalubong nito si Sandro. Nagkatinginan daw po sila noon at kahit saglit lang, may kakaibang kislap daw sa mga mata ni Sandro nang makita niya si ate.
Kinabukasan po nun, habang nagpapahinga ang tatay, lumapit si Sandro sa kanya. Nagtanong daw po si Sandro sa kanya, "Mang Ben, may dalaga po pala kayong anak?" Sumagot naman po ang tatay, Opo sir. Si Rio po iyon. Siya po yung naghahatid sa akin ng pagkain." Nagpatuloy pa po ang tatay, "Pero pihikan po iyan sir. Marami na po ang nanligaw pero wala po iyang sinasagot." Gumiti lang daw po noon si Sandro at nagpasalamat sa sagot ng tatay. "Hindi po namin binigyan ng mali siya iyon noon. Akala namin normal lang iyon. Ang mapaibig ang sino man sa ganda ni Ate Rio. Pero may kakaiba na pala." Simula po nang mangyari iyon, napansin po ng tatay na bigla na lang gumaan ang loob sa kanya ni Sandro. Kumpara po sa ibang empleyado, mas naging magalang at mas matulungin si Sandro sa kanya. Tapos isang araw po, kinausap si tatay ni Sandro. Inalok siya nito na maging tagapangasiwa o supervisor daw sa farm. Nagulat po ang aking tatay, lalo na't halos baguhan pa lamang siya noon. Hindi po niya inaasahan ang ganoong pagtaas niya ng posisyon. "Salamat po sir ah. Malaking tulong po ito para sa pamilya ko," ani ni tatay. Ngumiti lang daw noon si Sandro at sinabing, nakita ko po kasi ang sipag ninyong Mang Ben. At bukod pa doon, kailangan ko po ng taong mapagkakatiwalaan sa pagpapatakbo nitong farm. Alam ko pong hindi po kayo magpapabaya." May halong pagtatakaman po sa puso ng tatay noon. Hindi rin naman po niya maitatanggi na masaya siya sa binigay sa kanyang posisyon. Bukod sa gumanda ang posisyon niya sa trabaho ay naging doble rin po ang sahod niya. Sa isip-isip po ng tatay, dahil siguro sa malaking interes ni Sandro kay Ate Rio kaya siya nito pinaboran. Paraan daw po siguro ni Sandro para mapalapit sa aming pamilya, partikular na kay Ate Rio. Dahil po sa bagong trabaho ni tatay, mas dumalas po ang pagbisita ni Ate Rio sa farm. Hindi na lang basta naghahatid ng pagkain nun. Minsan ay nagdadala na rin po siya ng mga gamit o kung anumang kailangan ng tatay. At dahil nga po maganda ang trabaho ng tatay, mas naging komportable na rin po ang buhay namin kahit papaano. Ang ginagawa po ni Ate Rio ay parang isang trabaho na rin kasi. Halos araw-araw na kasi siyang naghahatid ng pagkain sa farm. Siyempre po ibig sabihin noon, araw-araw na rin siyang nakikita ni Sandro noon. Sa bawat pagpunta ni Ate Rio, mas matagal na rin po silang nagkakausap ni Sandro. Minsan, nakikita raw po silang naglalakad sa hardin ng farm na magkasama, nagkwekwentuhan at nagtatawanan pa. Hindi naman po iyon binibigyan ng mali siya ng tatay dahil alam niyang gusto ni Sandro si Ate Rio. Akala po ng tatay, pinapakita lang ni Ate Rio ang magandang ugali nito at baka nga po unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Sandro na medyo kinabahan po ang tatay dahil ayaw niya ng mabilisang desisyon sa pakikipagrelasyon. Pero sa totoo lang po, hindi lang ganda ni Ate Rio ang nakita daw ni Sandro noon. Mas malalim pa po doon ang tingin ni Sandro sa kanya. Isang klase ng pagtingin na hindi ko maipaliwanag. Parang naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang araw pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ng tatay si Sandro sa bahay nito sa farm. Mayroon daw po silang pag-uusapan tungkol sa mga iuutos ni Sandro. Alam po ng lahat na tanging ang tatay lang po ang pinapayagang makapasok sa loob ng malaking bahay ni Sandro. Marahil dahil sa tiwala ni Sandro sa tatay o baka may iba pa siyang dahilan. Pagkakita po ng tatay kay Sandro, inalok siya nito ng isa pang trabaho noong araw na iyon. Isang trabahong mukhang madali pero malaki daw ang bayad. "Mang Ben, gusto niyo po bang kumita pa ng malaki? Meron po akong ipapagawa sa inyo na
isang oras lang. Pero doble pa po ang sahod ninyo dito sa farm. Sabi ni Sandro. Nagulat po ang tatay sa sinabi niyang yun. Siyempre sa hirap ng buhay, hindi niya po ito pinalagpas. Ang sabi po ni Sandro, tuwing 6:00 ng gabi, may nagdi-deliver daw po sa kanya. At ang magiging trabaho ni tatay ay ipasok ang mga ito sa loob ng bahay. Pumayag po ang tatay. 1 oras lang naman daw po iyon at ang bayad ay doble pa sa sahod niya sa farm. Sino nga naman po ang tatanggi, hindi ba? Kinabukasan po pagkatapos magtrabaho ng tatay sa farm, umuwi na ang kasama niyang mga trabahador. Subalit siya po ay nagpaiwan doon. Nag-stay po siya sa farm, naghihintay na mag-6:00 ng gabi para sa bagong trabaho niya kay Sandro. Habang papalapit ang oras, unti-unti daw pong dumidilim doon sa farm. Maya-maya po, saktong 6:00, isang malaking truck ang dumating sa labas ng farm. Malaki po ito, parang delivery truck ng mga kargamento. At itim pa po ang kulay nito. Bumaba ang driver noon at nagbigay ng papel kay tatay para pirmahan. Kumuha ang tatay ng kartilya noon at doon po niya isinakay ang mga diniliver sa amo niya. Mga icebox daw po iyon. Malalaki at marami din. Hindi lang po iyon. Mabibigat din po ang mga laman ng icebox na iyon na halos hindi po mabuhat ng aking ama. Buong lakas niyang itinutulak ang kartilya noon patungo sa loob ng bahay ni Sandro sa sobrang bigat ng mga ito. Pagkapasok po ng tatay sa bahay ni Sandro, pinuntahan siya nito sa sala. Doon po inutusan siya ni Sandro na ihatid naman daw niya ang mga icebox sa malaking walk-in freezer nito na nasa pinakadulo ng bahay. Habang naglalakad po ang tatay papunta sa freezer na iyon, pansin niya ang kakaiba sa mga nangyayari. Hindi lang mula sa mga daladala niya, kundi pati na rin sa buong bahay. Parang tumatayo daw ang mga balahibo niya nun, ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. Matapos po niyang maipasok ang lahat ng icebox sa loob ng freezer, napansin niya na karamihan sa mga ito ay nakakandado. Pero may isa po doon na bukas na hindi nakalapat ang takip. Dahil po sa kuryosidad at dahil na rin sa bigat ng mga laman na ito, hindi po napigilan ng tatay ko na tingnan ang laman ng mga icebox. May bahagya po siyang binuksan ng takip at doon po sa loob nito ay may nakita siyang putol na kamay ng isang tao. Basa pa daw ng dugo ito at parang sariwang-sariwa pa. Halos mapatalon sa gulat si tatay nun. Ang lahat pala ng kaba na nararamdaman niya kanina ay naging totoo. Pumasok po agad sa isip ni tatay ang salitang aswang. Si Sandro, ang maginoo at mayaman niyang amo ay isa palang aswang. Mabilis po niyang isinara ang icebox nun. Hindi niya inintindi ang ibabayad sa kanya basta makalabas lang po siya ng buhay doon. Nang gabing iyon, hindi po nakatulog si tatay. Naaalala niya daw ang putol na kamay na nakita niya. Mula nang matuklasan ng tatay ang nakakapanindig balahibong katotohanan tungkol kay Sandro, nag-iba na po ang tingin niya rito. Hindi na niya ito masyadong hinahangaan, kundi naging maingat na siya sa tuwing nakikita niya ito. Gayunpaman sa lumipas ng mga araw, pinagsawalang bahala na lang ng tatay ang kanyang natuklasan. Hindi niya kinaya ang bigat ng lihim na iyon. Ang pamilya po namin ang laging iniisip niya. Kung aalis nga naman siya ng trabaho, paano na ang pamilya namin? Paano na kami? At paano na mas malaki ang sahod niya ngayon? At malaking tulong iyon sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa doon, hindi naman daw sila sinasaktan ni Sandro. Wala namang masamang ginagawa ito sa kanila.
Sa isip ni tatay, basta hindi sila nadadamay, hahayaan na lang niya iyon. Ang nasa isip niya, kailangan niyang maging matatag para sa amin. Kahit na anong kapalit nito ay ang pagtatago ng isang nakakapanindig balahibong lihim. Sa bawat gabi na may nagdi-deliver ng mga ice box sa farm, parang naging isang bangungot na ito para kay tatay. Pero patuloy niya itong ginagawa. Dahil sa takot at dahil na rin sa pangangailangan namin, ang tatay namin ay unti-unting parang naging kasabwat na ng isang aswang kahit nalabag sa kalooban niya. Isang araw habang naghahanda ang tatay para pumasok sa trabaho, nagulat po siya nang makita niya si Ate Rio na naghahanda rin. Meron po itong dalang bag noon at parang papunta rin sa trabaho. Nagtaka po ang tatay ko noon. Saan ka pupunta, Rio? May pasok ka ba? Tanong ng tatay. Ngumiti po si ate at sinabing, Opo tay. Pinasok po pala ako ni Sandro sa farm. Bilang tagalinis niya po ng bahay. Parang sumabog ang dibdib ng tatay ko sa narinig niyang yun. Labag na labag po sa kanyang kalooban na papasok doon si ate, lalo na't alam na niya ang pagkatao ni Sandro. Gusto niya pong pigilan si ate noong araw na yun, ngunit hindi niya magawa. Ang sabi ni Ate Rio noon, para raw doble ang maging kita nila. Para raw mas mapabilis ang pagpapaayos ng aming bahay. Dahil sa pagmamahal sa pamilya at dahil sa pangako ng mas magandang buhay, wala pong nagawa ang tatay ko kundi ang payagan si ate na magtrabaho sa bahay ng isang aswang. Simula po nang magtrabaho si Ate Rio sa bahay ni Sandro, halos araw-araw po ay bumibisita ang tatay ko sa kanya. Oras-oras po, tinitingnan niya kung maayos ba ang kalagayan ni ate, kung walang nangyayaring masama sa kanya. Sa bawat pagbisita niya noon, umaasa siyang makikita niyang maayos si ate noon. Pero sa ilang beses na nakikita niya si Ate Rio na naglilinis lang, nag-aayos, at kung minsan ay nakikita pa daw niya itong nakikipagkwentuhan kay Sandro nun, unti-unti pong nawala ang labis na pag-aalala ng tatay sa paglipas sa mga araw at sa pagtatrabaho doon ni ate. Napanatag po ang loob niya na mukhang ligtas naman si Ate Rio. Wala namang masamang nangyayari sa kanya. Mukhang tama pa nga ang naging desisyon niya na magtrabaho ito doon dahil nakikita niyang masaya daw si ate sa ginagawa niya. Unti-unti, yun ang nagpawalang bisa sa takot at pag-aalala ng tatay ko. Isang araw pag-uwi ni Ate Rio sa bahay, tinanong po siya ng tatay kung may napapansin siyang kakaiba kay Sandro. Matagal pong tumahimik si ate bago siya sumagot. Wala naman po tay. Sabi niya at hindi daw ito makatingin sa mata niya. Ngunit alam na ni tatay na may alam na si ate nun. Parang nagtatago daw kasi ito ng lihim. Nang gabing iyon, pinakiusapan po ng tatay si Ate Rio na wag nang pumasok doon. Nararamdaman daw niya na may mangyayaring hindi maganda. May kung anong bumabagabag sa kanya noon. Pero sabi ni ate, hindi raw siya pwedeng umalis doon ng basta-basta. May ibibigay po sa akin si Sandro tay. Kailangan ko pong masuklian iyon. Sabi nito. Hindi niya sinabi kung ano ang ibibigay ni Sandro at hindi na nagtanong noon ng tatay. Ang tanging nakita lang namin noon ay ang unti-unting pagbabago kay Ate Rio na para bang nag-iba na rin ang pagkatao nito. Kinabukasan, umalis ang tatay ko para magtrabaho. At umalis din po si Ate Rio para pumasok sa bahay ni Sandro. Buong araw nakaramdam na naman ng matinding kaba ang tatay ko. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Nang gabing iyon pag-uwi ng tatay galing trabaho, halos hindi siya makapaniwala sa nadatnan niya sa amin. Ang dating pawid naming dingding ay pinalitan na ng hollow blocks. Ang buong bahay namin na dating ang yero nito ay butas-butas
ay pinatungan na ng bago at matibay na yero. Ang simpleng bahay namin ay tila biglang nagmukhang bago, umayos at naging matibay. Nagulat po ang tatay nun. Nagtanong agad siya kay nanay. Ano ito? Sino ang nagpagawa ng bahay natin? Ang sabi po ng nanay nun, si Ate Rio raw po ang nagpagawa. Tinulungan daw kasi siya ng amo niya na si Sandro. Iyon pala ang ibibigay ni Sandro, Sir JD. Ang bahay na matagal na naming pinapangarap. Tuwang-tuwa po ang nanay noon. Halos maluha sa galak. Pero ang tanong sa isip noon ni tatay, alam niyang may kapalit ang lahat ng iyon. Kinabukasan noon hindi na umuwi si Ate Rio sa bahay namin, Sir JD. Hinintay namin siya buong araw, ngunit lumipas na ang gabi. Pero wala pa rin siya. Nagsimula na po kaming mag-alala noon. Ang nanay ko ay umiiyak na habang ang tatay namin ay tahimik lang, ngunit alam kong mas matindi ang kaba niya. Kinaumagahan, agad pinuntahan ni tatay si Ate Rio sa farm. Nagbabakasakali po siyang makita niya ito doon. Ngunit pagdating niya po sa farm, laking gulat niya. Wala na doon si Sandro. Ang farm ay pinamamahalaan na rin noon ng ibang tao na katiwala nila na hindi kilala ni tatay. Nagtanong noon ng tatay ko sa bagong tagapangasiwa kung nasaan si Sandro at si ate. Ang sabi lang po ng bagong tagapangasiwa, umalis na po sila dito. Ipinagkatiwala na po sa akin ng farm. At kung ang tanong niyo po ay kung nasaan sila, hindi ko po alam yan. Parang gumuho ang mundo ni tatay nun. Dumating na ang kinakatakutan niya. Nangyari na. Si Ate Rio ay wala na. Naglaho na ito na parang bula. Simula po nang mangyayari iyon, Sir JD, hinanap namin si Ate Rio sa lahat ng posibleng pupuntahan nito. Nagtanong kami sa mga karatig baryo, sa mga nakakakilala sa kanya at sa mga kamag-anak din namin. Ngunit wala po silang alam. Ang nanay ko ay halos hindi na makakain at makatulog sa pag-aalala. Ang tatay naman ay laging malalim ang iniisip. 6 na buwan po ang lumipas nun at unti-unti na kaming nawawalan ng pag-asa. Pero isang araw, sa gitna ng aming pagluluksa, umuwi si Ate Rio. Umuwi siya sa aming bahay na may dalang kotse at nakasuot ng mamahaling mga damit at alahas. Nagulat po kami nun. Halos hindi na namin siya nakilala. Ang dati kasing simple at probinsyanang si Ate Rio ay tila naging isang babaeng mukhang mayaman. Ngunit ang pinaka nakakagulat po sa lahat, Sir JD, ay ang balitang dala niya. Naikasal na raw po siya noon kay Sandro. Nagulantang ang buong pamilya namin. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Ang tatay noon ay tahimik lang pero alam naming nasasaktan siya. Ang nanay naman po ay umiiyak na naman. Isang gabi habang nagtatanong ang nanay ko at ako na din kay Ate Rio tungkol sa kanyang bagong buhay, hindi na nakatiis ang tatay ko. Hinarap na niya si ate at nagtanong sa kanya, "Totoo ba, Rio? Asong ba si Sandro?" Yumuko si ate nun at pagkatapos ay tumango. Doon po ay inamin niya ang lahat, Sir JD. "Opo, tay. Asong po ang pamilya nila Sandro. Hindi lang po sila. Pati na rin po ang mga taong nakikita niyo sa farm noon. Yung mga tauhan din po nila. Mga aswang. Lahat po kami ay natigilan. Pero ang sumunod na sinabi ni Ate Rio ang mas nagpatindig ng aming mga balahibo. Pero tay, nay, hindi po ako kumakain ng kinakain nila. Pero mahal ko po si Sandro. Mahal niya din po ako. At kaya kong tiisin ang lahat. Kahit na aswang pa sila." Sabi ni Ate Rio ng buong puso. Sinabi rin niya na hindi siya pinipilit kumain ng mga laman ng tao at pinoprotektahan pa nga daw siya ni Sandro. Sa kasalukuyan,
Meron na silang anak ngayon ni Sandra, Sir JD. Pero alam po namin na may dugo ng aswang ang dumadaloy sa kanilang ugat. Minsan po, binibisita din kami ni ate. Doon po kami napapanatag na nasa maayos siyang kalagayan. Maraming salamat po Sir JD sa pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Sander.